Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, petisyon na kumukwestiyon sa impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte ibinasura ng Korte Suprema. TMU enforcer sa Midsayap, Cotabato, kritikal ng barili ng malapitan. Bagyong Maymay naglandfall sa Ilocos Sur, walang pasok sa National Capital Region at 22 lalawigan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ibinasura ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petisyong kumukwestiyon sa naging proseso ng House of Representatives at House Committee on Justice sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Supreme Court Public Information Office, naging moot o wala nang dapat resolbahin na issue matapos aprubahan ng Kamara at maipadala sa Senado ang Articles of Impeachment. Ipinaliwanag ng kataas-taasang hukuman na sa oras na maipadala ang Articles of Impeachment, nagtatapos na ang papel ng House sa proseso at nagsisimula na ang pagdinig sa Senado bilang impeachment court. Dahil dito, sinabi ng Korte Suprema na wala nang magiging epekto sa kaso ang anumang magiging pasya nito sa mga kinwestyong hakbang ng Kamara. Sensitibong balita, kritikal ang kalagayan ng Traffic Management Unit o TMU enforcer na si Jerry Lahot, 44, matapos barilin sa ulo ng hindi pa nakikilalang riding in tandem sa Barangay Poblacion 1, Midsayap, Cotabato, nitong August 4, pasado alas 10 ng umaga, sa harapan ng isang bake shop malapit sa Barangay Hall. Kita sa CCTV na nakatayo ang biktima na ayon sa pulisya ay nagbabantay sa mga motorsiklong nahuli sa traffic operation nang lapitan at barilin sa likod si Lahot. Agad na inilunsad ng Midsayap Municipal Police Station ang hot pursuit operation at nire-review ang CCTV footage upang matukoy ang mga salarin. Mariing kinondena ni Mayor Rolly Sacdalan ang insidente, nagpahayag ng buong suporta sa mga traffic enforcer at nanawagang sumunod sa batas trapiko ang lahat ng motorista. Tinanggap naman ng bagong talagang hepe ng Midsayap MPS na si Police Lieutenant Colonel William Facsoy ang hamon na maresolba ang kaso habang hinikayat ng pulisya ang publiko na makipagtulungan upang mapabilis ang pagdakip sa mga responsable. Naglandfall ang tropical storm Maymay sa paligid ng Magsingal, Ilocos Sur bago mag-alas 2 ng madaling araw nitong August 6 ayon sa Pag-asa. Taglay nito ang lakas ng hanging 65 km per hour at pagbugsong 110 km per hour habang tinatahak ang kabundukan ng Northern Luzon. Nananatiling nakataas ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Abra, Apayao, Kalinga at Mountain Province habang signal number 1 naman sa iba pang karatig lugar. Nagbabala ang Pag-asa sa posibilidad ng flash flood at landslide dahil sa inaasahang 100 hanggang 200 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Benguet habang pinalalakas pa ng habagat ang pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Dahil dito, sinuspindi ng Malacanang ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa National Capital Region o NCR at 22 lalawigan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.